So, what's up sa inyo mga atit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Grow a Garden. So, ngayong araw mga atit kuya, meron ulit tayong bagong long form video. Pagpasensyahan nyo na kung lately hindi ako nakapag-upload ng long form kasi medyo nag-experiment po ako ng shorts. Ngayon, pag-uusapan po natin yung kumakalat ng mga leaks sa internet and magbibigay ako ng mga information or opinion ko about dito sa mga leaks na to and insights about sa mga leaks na to, okay? So paalala lang mga tiko, lahat po ng papakitang mga leaks is not 100% guaranteed na garating sa official server, okay? Pwede pa tong mabago or pwede pa tong ma-adjust, kaya huwag kayong masyadong mag-assume or mag-expect sa mga leaks na papakita ko sa inyo. So anyway mga tit kuya, huge shoutout muna kay Akira, thank you sa pag-share nitong mga leaks na to sa amin sa Discord. Okay mga atit kuya, pag-usapan na natin yung pinakaunang leak, no? So yung pinakaunang leak mga atit kuya is yung wishing well, okay? So yung wishing well mga atit kuya, siya yung parang pinaka main feature ata dito sa fairy event. So may tatlo siyang hinihingi, nag-iiba-iba yan, okay? Nag-iiba-iba yan. Makikita nyo dito nanghingi siya ng blueberry, orange tulip, and carrot. Pero hindi lang po yan basta-basta. Kailangan po meron po yung glimmering mutation. So yung glimmering mutation is parang yung pinaka-team ng event. Kunyari yung Zazen, di ba? Ang naging team mutation is yung Tranquil and Corrupt. Dito naman sa Fairy, ang magiging team mutation is yung Glimmering. So ganun yung magiging pinaka requirements ng mutation dito sa event na to. So Kuya Len, paano ba nagana tong wishing well na to? So yung sabi ko nga, may hinihinging tatlo. Once na makompleto nyo po yung tatlong hinihingi, makikita nyo dito sa next leak, tinatawag po silang fairy favors, no? So yung sa fairy favors, doon yung makikita, once na makomplete nyo yun, pwede kayong makahingi ng wish. So sa wish na yun mga ating kuya, ito na yung sinasabi, ito na yung medyo similar sa Rat Connoisseur doon sa cooking event park tour. Ito, kasi meron ditong leak na may tatlo kayong pagpipilian sa mga rewards and yung isa is yung kukunin ninyo. So medyo similar to doon sa Rat Connoisseur kung saan pipili kayo ng isa out of 3 rewards, okay? So makikita nyo dito sa unang set of rewards, meron po tayong Glimmering Radar. So yung Glimmering Radar is similar lang din sa mga past radar na meron tayo sa past events katulad ng Fallen and Tranquil. Pang-collect lang sila ng mabilisan ng mga mutation specifically, okay? Kung anong type of radar yon. So para mabilis lang kayo makapag-grind or makuha yung mga kailangan yung mutation. Then next is yung Fairy Targeter mga atit kuya. So medyo nagugulang kayo siguro kung paano tong Fairy Targeter. Bibigay ko sa inyo opinion ko kung ano tong Fairy Targeter. Kung natatandaan nyo yung mga staff na katulad ng Corrupt staff and Tranquil staff mga atit kuya, katulad nito, kung matatandaan nyo, kapag nilapag nyo to sa malapit na plant, doon madalas napunta yung mutation na yon. So ang tingin ko mga atit kuya, yung Fairy Targeter, okay, is madalas doon pupunta yung Fairy para ma-mutate ng Glimmering yung plant ninyo. Yun yung pagkakaintindi ko. Pwede nyo naman i-comment kung anong pagkakaintindi nyo. Pero ganun yung pagkakaintindi ko based sa leaks, okay? So next is yung Sparkle Crate, which is naglalaman ng mga cosmetic na related sa Fairy event. So wala namang masyadong game changer doon, kaya skip na natin yun. So yung next set of rewards mga atit kuya is yung Sparkle Seed Pack, which is yung exclusive team seed pack na para dito sa Fairy event. So dito natin makukuha yung mga bagong seeds and crops na dito lang natin makukuha sa Fairy event. So medyo rare to. Katulad siguro to nung gourmet seed pack na medyo mahirap makuha. Kasi yung sa beanstalk ngayon madali lang makuha kasi pwede nating i-reroll. Ito kasi medyo similar sa dun sa cooking event, kaya medyo siguro mahirapan tayo makakuha ng pinaka-rarest na plant dito. And yung isa pang bagong reward is yung Fairy Points, okay? So, Kuya Lel, ano naman yung Fairy Points? May papakita ko sa inyong isa pang leak na medyo related siguro dito. Tinatawag siyang Fairy Upgrades, okay? So, sa Fairy Upgrades, makikita nyo may tatlong set of upgrades. Not sure kung yan na lahat or meron pang madadagdag. Pero makikita nyo mga tit kuya, meron ditong upgrades na kung saan may pwede nyo silang i-upgrade. Okay, pwede nyo nga silang upgrade, which is using probably the Fairy Points. So, Fairy Points siguro yung ginagamit dito para ma-upgrade nyo. Makikita nyo sa gilid, meron naman mga price tulad ng 500, 2,500, and another 2,500.
So, yung unang upgrade is yung Fairy Quality. Mata-target yung common plants. Siguro, pag na-upgrade nyo or mas napapa-level nyo, mas nata-target yung mas magagandang rarity. Kasi sa level 1, common plants eh. Siguro pagdating nyo ng max level, mata-target na yung Transcendent, katulad ng Bone Blossom, tsaka mga prismatic plant, no? So, next upgrade is yung Fairy Event Duration. So, makikita nyo dito, 10 minutes yung extra. And pag na-upgrade nyo pa ata, yan, madadagdagan siguro every 5 minutes, not sure, or every minute. Kasi hindi naman pwedeng sobrang tagal yan. Hindi naman pwedeng 1 hour yung Fairy event. So, explain ko sa inyo ano pala yung Fairy event. Feeling ko, okay, wala kasing leak nito eh. Feeling ko similar to doon sa B event, tsaka doon sa Tranquil event or yung Zen update, kung saan every hour meron tayong libreng mutation. Okay? Diba every hour ganun yung sa V event, nagkakaroon tayo ng pollination every hour. Sa Zen event, nagkakaroon tayo ng Tranquil every hour. So yun yung tingin ko sa Fairy event duration, or gagawin nilang similar to doon kay Crispy. Sa part 2 event ng cooking update, kapag nagbibigay kayo kay Crispy ng mga kailangan niya or cravings niya, diba nagkakaroon tayo ng kitchen storm. So maaring ganun din yung gawin nila. So may possible choices na dalawa, okay? Either it's every hour, or kapag may bibigay tayo sa specific NPC na kailangan niya, mag-i-spawn yung Fairy event. Kaya may Fairy event duration, okay? Yun lang yung hula ko. Pwede nyo na like comment sa baba kung anong sa tingin nyo, okay? So lastly is yung Fairy spawn amount. So yan yung tinutukoy ko, kaya meron tayong Fairy targeter. Kasi baka itong mga Fairy na to is nagdadala ng Glimmering mutation. So kung i-upgrade nyo yung Fairy spawn, mas dadami yung Glimmering mutation na pwede nyo makuha every magkakaroon po ng Fairy event, no? So yun yung pinaka point nun. Pero hindi ko alam kung ito na lahat ng upgrades for the Fairy upgrade. Baka meron pang iba, pero ito lang kasi yung na-leak. So hindi ko mapapakita sa inyo yung iba kung meron man. The next leak na pag-uusapan natin mga tit kuya is yung mga pets. Okay, so dalawang pets pa lang so far yung nalilik, which is yung Glimmering Sprite tsaka yung Pixie. So mga tit kuya, pag-usapan muna natin itong Pixie Pet. Okay, so explain ko sa inyo yung ability ng Pixie Pet. Every 7 minutes every 7 minutes, spreads Pixie dust for 15 seconds. All plants within 15 stud will advance growth an extra 30 seconds. So kung titignan natin yung ability, sasagutin ko kagad, maganda ba? Hindi, okay? Hindi talaga siya maganda kung i-compare nyo kay Tricera and kay Ecoprag. Hindi siya ganun kaganda, okay? Hindi po siya maganda pang method. Pero for this specific event, baka makatulong siya. For example, mga tit kuya, marami kayong tomato na kagento, tapos may pancake stack, okay? Madaming pancake stack, di ba? So, kung meron kayong Pixie, kasi stud siya, hindi siya katulad ni Tricera na tatlo, na random. Hindi rin siya katulad ni Ecoprag na isa lang yung napapalaki. Stud siya, ibig sabihin lahat ng nasa bilog is lalaki kagad. So, maganda siya kung may mga tomato kayo or any plant na kailangan nyo for the wishing well, mapapalaki kagad ni Pixie. So, yun yung magandang point doon kung gusto niyo or ipa-farm nyo para doon sa wishing well. Pero other than that, wala na siyang ibang uses, no? Hindi siya magagamit for method kasi 30 seconds lang yung na-advance niya. And kung i-compare natin siya doon sa Tricera, mas maganda pa rin si Tricera, okay? Kasi mas targetable yung napapalaki ni Tricera, and si Ecoprag naman is 24 hours yung growth na binibigay. Then yung next pet na pag-uusapan natin mga tit kuya is yung Glimmering Sprite. Okay, si Glimmering Sprite every 13 minutes napunta siya sa malapit na fruits. Ganyan, ina-enchant niya, nilalagyan niya ng Glimmering mutation. So ito yung nagbibigay ng Glimmering mutation. Kumbaga, kung sa Zen update meron tayong Tanjutsu for the Tranquil, ito naman meron tayong Glimmering Sprite. So hindi ko alam kung stud to. Ito na ba yung magiging final? Pa isa-isa lang ba binibigyan niya? Kasi kung pa isa-isa lang every 13 minutes, pangit siya, okay? Hindi siya ganun kaganda. Hindi siya worth it kung ganun lang. Pero kung studs to, katulad ng Tanjutsu, maganda siya. Magagamit nyo ng maigi. So far, yun pa lang naman. Dalawang pet pa lang yung naliliks mga tit kuya. Wala nang ibang pet ang nalilik pa. Kaya yun lang yung mabibigay kong opinion about dito sa mga pets. Pixie, okay lang. Tapos yung Glimmering
kung finalize na yung ability na hindi siya studs, medyo pangit siya. Pangit siya gamitin. Sana gawin nilang studs. So yung last leak na pag-uusapan natin mga titkuya is probably the most important one, no? Ito yung mas kabang-abang this upcoming update. Pero hindi natin sure kung darating talaga to mga to. Okay? So itong papakita ko sa inyo is yung Garden Coin Shop. And within the Garden Coin Shop mga titkuya, doon kayo pwedeng makipag-trade ng shekels nyo para sa Garden Coin. So, yung Garden Coin na gagamitin nyo, yung na-trade nyo, is pwede nyong i-trade for save slots, for cosmetic capacity, for plant inventory capacity, tapos pet inventory capacity. So, parang quality of life siya. So, not sure kung talagang 1 QA yung kailangan yung i-trade para sa isang Garden Coin, kasi ako, kahit ako mga titkuya, wala po akong 1 QA. Nasa trillion lang po yung pera ko. Wala akong pang 1 QA. Meron naman akong Bone Blossom na nasa 100 trillion, pero wala akong napaparm pang 1 QA, okay? Hindi pa ako nakapag-farm. So, medyo mahirap to para sa mga players na walang Bone Blossom na malalaki, okay? Madali lang to para sa mga may mga sextillion, which is pag-uusapan natin mamaya. Sobrang dali nilang nito para sa kanila. Pero other than that, kung ganyan talaga yung magiging finalize 1 QA, kawawa yung mga ibang players and yung mga bagong players na sasali sa Grow a Garden. Then ito na, yung pinaka-important part. So hindi ko sure kung totoo to. Magkakaroon daw ng rebirth sa Grow a Garden. Sabi dito, are you sure you want to rebirth? You will lose all your shekels. Okay, mawawala lahat ng shekels nyo, rebirth requirements. Nakikita nyo. Tapos, may Bone Blossom sa baba. Hindi ko alam kung ibig sabihin ng Bone Blossom sa baba. So, wala tayong any particular information about dito sa leak na to. Yun lang talaga yung meron tayo, which is yung rebirth na nakalagay. Kaya hindi natin mako-confirm to, okay? So, hindi ko alam kung marireset ba din yung garden mo. Example, may tinanim kang malaking Bone Blossom. Pag nag-rebirth ka ba, liliit ulit yung Bone Blossom na yun? Kasi kung hindi siya liliit, walang point yung paglalabas ng Bone Blossom. Ipafarm lang din ulit ng mga players yan kung hindi rin magre-reset. So, bakit ba nila to ginagawa mga titkuya? If ever ilabas man nila yung rebirth, bakit ba nila gustong gawin to? Kasi sirang-sira na po ang shekels economy sa Grow a Garden. Alam nyo naman halos lahat ng nagbebenta sa Facebook is merong sextillion na shekels. It's either ginamit nila yung Nihon bag, tapos yung naka-cheat sila na auto center. So, wala na tayong magagawa kung gano'n yung ginagawa nila. And binibenta nga nila yung mga shekels and bumibili sila ng mga pet na sobrang mamahal yung nila, kaya hindi na po makasabay yung ibang players, especially the new players, kasi ang lalaki kagad ng presyo ng mga pets. So ito ata yung naiisip nilang solusyon, pero hindi ko alam kung paano mangyayari dito sa rebirth na to if ever ilabas. Kung magre-reset nga, maganda sana kung ilabas to. Marireclaim lahat ng plant mo, lahat na nakatanim marireclaim, tapos uulit ka sa pagpapalaki ng plants mo katulad ng Bone Blossom. So wala namang kaso kung ganun mangyari, okay lang. Siguro magiging problema nyo lang is yung pag-grind ng mutation, kasi kung magre-reclaim sila lahat para lang maulit sa umpisa, para ma-reset lahat ng players, maayos yung economy. Problema nyo is yung mga lumang mutation katulad ng kay Travis Kelce is hindi nyo na makukuha, okay? So wala kayong ibang way para makuha yon unless may second account kayo na hindi nyo nire-revert, tapos gagamitan nyo ng Fennec Fox para makuha yung mga mutation na yun. Other than that, medyo mahirap kung totoo nga to. Hindi ko alam kung paano i-implement, pero comment nyo lang sa baba kung ano sa tingin nyo, kung magiging totoo ba tong revert and ano yung opinion nyo about sa revert na to, no? So yun lang naman lahat ng leaks na meron and available ngayon mga titkuya. Sobrang konti ng leaks ngayon. Ang hirap mag-isip kung paano ko i-connect yung mga leaks. Hindi ko magets yung ibang part, pero yan lang po lahat yung mga leaks. Kasi kulang-kulang kahit yung mga pets hindi pa nalileaks. Ewan ko kung bukas kung maliliks na lahat, pero yan po lahat. Binigay ko sa inyo lahat ng leaks. Kayo na pong bahala kung paano nyo tatanggapin yung mga leaks, pero yan po. Okay, pero hindi naman yan finalize, pwede pa pong mabago yan sa pagdating ng update day, kasi nga wala pa po yan sa official server. Okay, so yun lang naman lahat mga titkuya. Let me know your opinion sa comment section, and yun lang mga titkuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye bye.